Iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Ang Skylab namin may laban pagdating sa matatarik at lubak-lubak na daanan. May laban din pagdating sa paramihan ng pasahero. Putik o bahaman ang dadaanan? Mayo hanggang September, lumulubog talaga. Dahil high tide din. Okay mga kuya ate, tara na, sakay na po. Dito tayo sa Metikling para ma-experience po natin ang picture. Pipicture kita pero sumakay ka sa Tikling. Ayan na. Ito tayo lulubog dito kuya. Mapalahar man? Yung ganito pong sitwasyon na kapag katag-ulan, mahirap po ang pag-akyat at pagbaba. Malayo man o malapit, patag man o bundok ang tatawirin. Si Juan may arangkadang paandar. Ngayong gabi, walang imposible dahil anumang uri ng pampasada, yakang-yaka. Ito, 10. Pero minsan, di ba parang pwede ba sabit? I wonder ano-ano ang paandar na transportasyon sa bayan ni Juan. Hawak sa malaki, kapit sa matigas, aalis na tayo! Isa na lang, lalarga na. Yan ang linyahan ng mga barker. Pero dahil may mga sumisiksik at may mga sumasabit, ang tanong, ilang tao ba talaga ang kasya sa jeep? Tara't mag-ikot sa jeep terminal dito sa Quezon City. Ay mga ka-wonder, nandito po tayo ngayon sa isang jeepney terminal sa Quezon City at aalamin natin ang buhay ng mga jeepney driver, kumusta yung kanilang pagmamaneho, yung kanilang pang-araw-araw na trabaho na pagmamaneho ng jeep. Kamusta po biyahe nyo? Medyo sa ngayon po, medyo matumal na biyahe. Bakit? Ay sa dami kong nag-aagawan ng pasahero dito sa... talaga? Sa Isidor. Usually ang mga ganyan, mga jeep, ilan yung sakay niyan? Depende ba yun sa haba? Ito, 10. Pero minsan, di ba parang, pwede ba sabit? Depende, pagka mga rasauro may sumasabit pwede. May sumasabit. Oo, talaga yun. Pero wala ho naman kami magagawa kung yung pasahero nagpipilit Sumabit, na sumabit. Oo. Kasi na gusto nilang makauwi agad. Ito na po nakaugalian kong biyahe. 33 years na po ako sa biyahe. 33 years. Na bumibiyahe. Oo. So, sanay na. Sanay na po. Yung jeep niya, ilan ng pasahero ang isasakay niyo? Siyaman po. Kung sa jeep na sadyang pangmaramihan, kasya ang 20 mahigit na pasahero. Sa habal-habal o motor na pangdalawahan naman, kasya raw ang 9 na katao. Masusukal, matatarik, at lubak-lubak na bundok ang madadaanan sa maraming lugar dito sa Davao de Oro sa Mindanao. Tulad na lang sa bayan ng Montevista, kung araw-araw kang araw pumapasok, challenge ang pagbiyahe. Pero wala raw problema, to the rescue ang tinatawag na Skylab. O yung habal-habal na kayang suungi ng kabundukan. At hindi lang pangharabas ang astig na motor na ito dahil kaya nitong magkarga ng bigat na nasa 400 hanggang 450 na kilo. Kung titingnan, isa lang naman itong ordinaryong motor tulad ng mga ginagamit sa mga tricycle. Ang kaibahan ay ang mga nilagay na bakal na upuan na nakapalibot sa driver, na siya naman niyang babalansihin. Tinatawag itong Skylab dahil kinuha raw ang disenyo nito sa satellite na Skylab, na siyang unang pinadala ng United States sa space.
Pero para sa mga driver nito, nakuha raw ang Skylab sa pinaiksing salita, ang sakay na lab. At ang isa nga sa lover boy at astig na piloto nito, ang Skylab driver na si Charlie, na naging daan ng Skylab para makapag-asawa. 2012 nang pinasok ni Charlie ang paghahabal-habal. Ito na raw ang kanyang naging trabaho mula binata hanggang sa magkapamilya. Mula noong nagkamotor kami at pinaayos ginagawang Skylab upang mapadali ang mga pagkarga ng mga produkto papunta sentro o baryo at ng mga tao. Skylab rin ang kanilang pangunahing source of income. Mula pagsasakay ng mga produkto, pagsasakay ng pasahero, ngayon meron na rin silang maliit na tindahan. Ang mga lugar tulad ng Montevista kung saan namamasada si Charlie, pinapuntahan ng mga ordinaryong sasakyan dahil sa masukal na daan. At dahil mahirap ang transportasyon sa lugar, ito ang nakita niyang oportunidad na pagkakakitaan. Maganda rin daw kasi ang kita sa habal-habal. Sa isang oras na biyahe, 100 pesos daw kada pasahero ang bayad. Extra challenge man ang matatarik at baku-baku na daan, yakang-yaka raw ni Charlie. Ang madalas niyang pasahero ang mga pumunta sa bayan para mamalengke. Affordable kasi ang Skylab kasi madaming pwedeng ikarga ng mga binili namin kapag bumaba kami sa bayan namin. Kasi wala mang ibang masaksak yan. Skylab man lang. Pero sa araw-araw na pagbiyahe sa matarik at malubak na kabundukan, hindi raw maiiwasan ang aksidente. 2021, habang binabaybay ni Charlie ang kalsada, nang biglang may mabilis na sumalubong sa kanya. Kung kaya't siya ay na-out of balance at napuruhan ang kanyang binti. Naramdaman ko ma'am, malungkot ako kasi paano na ang araw-araw naming gastuhin para sa pamilya ko ma'am. Sa nangyaring ito, kinailangan niyang huminto sa paghahabal at natigil pasada ng halos 1 taon. Pero hindi pa rin huminto ang kanyang pangarap na kumita para sa kanyang asawa at 2 anak. Minsan nang na-out of balance ang buhay ni Charlie noong naaksidente. Pero ang mahalaga, hindi siya tumigil sa pag-arangkada. Mula dito sa Zambales, sa bayan ng Botolan, 4 na oras ang biyahe papuntang Poon Bato. Pero hindi ito ordinaryong biyahe, lalo na para sa mga guro ng Poon Bato Integrated School. Kailangan kasing suungin ng mga gurong ito ang hampas ng agos mula Ilog Lahar para lang marating ang kanilang pinapasukang eskwelahan. Tuwing aakyat ho kami, sasakay kami ng Sabado ng hapon, paakyat ho dito sa school. At bababa naman ho kami ng Biyernes ng hapon, after ng klase. At para mapabilis ang biyahe, merong to the rescue sa mga guro. Kilalanin ng ating bida, si Pagara. At ang kanyang kasama, Kuya Ariel. Dito po kasi sa Poon Bato Integrated School, wala po kaming ibang sasakyan pag akyat at pagbaba, kundi ang kalabaw at kariton. Ang mga kalabaw, number 1 bida raw pagdating sa kalakalan. Ngayong araw, produksyon ng puso ng saging ang kanilang kalakal. Sila mga kutsero na rin kasi ang nagtatabas, nagbabalot-balot at nagtitimbang ng mga puso ng saging. Si Ariel kasama ang kanyang kalabaw na si Pagara, matyagang binabahay-bahay at nilalako ang nakarepak na gulay pandagdag kita. Pero makatapos man sa paglalako, simula pa lang ng panibagong kayod ni na Ariel at Pagara. Sa trabaho raw kasi nila, hindi raw uso ang pahipahinga.
Matapang na tinatawid ng mga kutserong ito ang 5 ilog habang pasan ng kanilang kalabaw ang sako-sakong kalakal na ibebenta sa bayan. Kasama na rito ang kutserong si Ariel. Walang tulay o anumang debake ng transportasyon sa lugar. Walang makakatawid sa ilog lahar kundi ang kalabaw. Dati raw kasi itong bukirin. Pero nang pumutok ang Bulkang Pinatubo taong 1991, nagkaroon daw rito ng malakas na agos ng tubig at naging malawak na ilog. Tuwing Biyernes mula Botolan, Zambales, nakaschedule na sa pagsundo ang mga kutsero sa halos 15 teacher ng Poon Bato Integrated School. Araw, ulan at ragasan ng ilog, malaking tulong daw ang pambansang hayop sa kanilang biyahe. Matapos ang halos 3 oras na biyahe, narating na rin ang paaralan para sunduin ang mga guro. Kanya-kanyang bitbit sa nakasupot na gamit ang mga guro, naghahanda na sa pagbaba sa bayan. Huwebes, dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan, suspendido ang klase sa Poon Bato Integrated School. Kaya ang mga guro kanya-kanya ng pinagkakaabalahan. Dahil ang klase ay sinuspindi ng ating munisipyo, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng school-based lock session. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Kain na po! Kain na! At sa araw na ito, matapos pagsalusaluhan ang simpleng pananghalian, lahat sila inilalaan ng halos 6 na araw kada linggo sa eskwelahan. Umabot na sila sa puntong nagpatayo ng kanya-kanyang kubo. Paglabas po natin, katabi lang po nito ang mga bahay ng mga guro. Ano po? Bawat isang teacher po, meron sari-sariling bahay na pagawa po nila, sarili lang pagawa. At pagdating ng Biyernes ng hapon, sabay-sabay na po kaming bumababa. Kasama ng 3 pang kutsero, kanya-kanya ng sakay ang mga guro. Alas 3 na ng tanghali, paspas sa pagpapastol ang mga kutsero dahil delikadong bumiyahe kapag inabot ng dilim. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa lahat ng teaching force ng Poon Bato Integrated School kasi tinanggap nila yung responsibilidad na magturo sa ganitong lugar na mahirap po talaga. At lagi ko pong sinasabi sa kanila na anuman ang ginagawa nating sakripisyo para sa mga bata ay nakikita po yan lahat ng ating Panginoon. Ilang minuto pa lang ng biyahe, bumuhos na agad ang ulan at sinabayan pa ng paghampas ng agos. Pero tila ba normal lang ito sa mga bayaning guro. Sa ganitong pangyayari po, hindi po natin talaga kailangang salubungin yung agos ng tubig. Kung baga sasabay tayo pababa para mas mabilis po yung pagbaba natin. Dire-diretso po tayo. Kasi kung kukontrahin natin yung agos, mas mahihirapan po yung kalabaw sa pag-abante. Ang kaligtasan ng lahat ipinagpapasalamat kay Kuya Ariel. Ito na rin po talaga yung napamumuhay namin dito sa Baitan. Yung ano po talaga, pamamasada na lang po. Hindi rin naman po kami nakapag-aral eh. Kaya ito na lang po talaga yung ginagawa na paghihila po talaga. Kahit kalabaw man tuwing bibiyahe, 2 beses kada linggo lang naman daw silang pumapasada. Yung kalabaw nga po yung kawawa. Hindi naman po pwedeng araw-araw. Hindi po pa kaya ng kalabaw. Sa gitna ng hirap, ang mga kalabaw buong lakas na nilalabanan ng agos. May kaba, may takot. Buhay namin nakasalalay din talaga dito sa pagtawid. Pero andito na po tayo.
yung passion namin sa pagtuturo talaga pagdating sa taas, hindi na mawawala. Ang mga plastic pambalot ang siya naging katuwang ng mga guro para isalba ang mga gamit. Halos lubog na rin kasi ang kariton at kalabaw. Ang mga kalabaw po dito sa amin, talagang malalakas. Kahit sobrang bigat po ng mga karga, talagang nahihila po nila ng dire-diretso hanggang sa makarating sa kami sa aming istasyon. At sa loob din ng halos 4 na oras, bago pa man kumagat ang dilim, naihatid na rin sa bayan ang mga guro. Wala pang 50. Kay Jezreel yan, sa ano niya, sa bag niya. Kada isa, nagbabayad ng 300 piso pamasahe. Mamaya na yung ano mo. 50 pesos. 1,200 para sa 4 na taong sakay ng bawat kalabaw. Sa kabila ng hirap sa pangangalakal, ang mga kutsero, walang pagdadalawang isip na tulungang makatawid ang mga guro. Habang ang mga guro, buwis buhay ang sakripisyo para lang magbigay serbisyo. Bilang Bulakenyo, syempre, hindi ako papahuli. Let's try and ride tikling. Mukhang bahasa, bahasa looban Ano kaya pwede kong sakyan, papunta dun? Naku, ito si Kuya. Pambaha po na tricycle, tikling po kung tawagin. Bakit tinawag na tikling? Kasi mataas po. Kasi po mataas po na tricycle. Pambaha po talaga. Okay, alright mga ka-wonder, let's go! Kaya naman, ang samahan ng TODA taong 2020 nakaisip ng pansamantalang solusyon. Ang tikling. Hango ito sa ibon na tikling na mahaba ang mga binti at kayang lumusong sa tubig. Ang normal na tricycle, pinataas pa. Halika po, sakay na po kayo sa Santa Cruz, San Pascual. Tara po. Okay mga kuya, ate, tara na, sakay na po. Dito tayo sa may tikling para ma-experience po natin ang... Oh, picture. Pipicture kita pero sumakay ka sa tikling. Okay, meron na po tayong pasahero at mamamasada na tayo ni Kuya Justin. Paano ba dyan? Paano pag ganon? Mga ka-wonder, eto na, lumalakad na kami ni Kuya Justin. Pupunta na kami sa location kung saan iahatid na namin. Si Kuya, saan to Kuya? Saan siya iahatid? Hagunoy. Oo, sa Hagunoy, Bulacan. Yung mga kabayan ko to eh. Ganda na sasakyan ni Kuya. Actually, first time ko naka-experience ng ganito Kuya. Dahil sa bumabaha lagi dito sa Hagunoy, Bulacan, kaya kayo nag-provide ng ganito sasakyan na mataas, no? Di ba? Opo. Na kung wala pong tikling, wala pong mga estudyante makakapasok. Rain or shine man sa Hagunoy, Bulacan, ang tubig tiyak mataas. Bukod sa high tide, ang isa pa raw na rason, ito ang mabilis na pagbaha ng lupa o land subsidence na isang natural phenomenon. Ayan na. Hindi tayo lulubog dito, Kuya. Pero nung may baha na, talaga namang speechless na talaga ako. Speechless. At nasanay na nga raw ang mga residente rito. Pero sa mga naghahanap buhay, tulad ng mga tricycle driver, ang mataas na tubig, malaking perwisyo daw sa kanila. Ilan sa mga driver ng tikling na aming nakilala, sina Tatay Jenny at Justin, nakabilang din sa mga naunang magtikling sa lugar. Si Justin, lumaki sa ganitong trabaho. Ito na kasi ang naging hanap buhay ng kanyang father hanggang sa mapag-graduate sila.
2023, nagtrabaho bilang seaman si Justin. Pero nabigo daw siya makakuha ng mataas na sahod. Dahil imbes na international, local vessel ang kanyang nasampahan, kaya sa kanyang pagbalik, sinakyan niyang kabuhayan ang pagbiyahe ng tikling. Okay naman po. Yung pagtitikling po kasi depende sa pasahero. Kung masakay o hindi. Minsan matumal, minsan pagkakataon na kumikita, maabot ng 1,000, ganyan. Sa tikling, doble daw ang kita kesa sa tricycle. Pero tumutumal din kapag hindi baha. Ganon din ang kitaan ni Tatay Jenny. Pagka po kasi may baha, ang kitaan namin dito medyo maganda. Pagka alam baha, hindi maganda. Megit kalahati po yung nababawas pag wala po tubig. Si Tatay Jenny naman, nagtitikling para sa mga anak niya. Hindi pa para pambaw ng aking anak. Sakali. Kung hindi tayo lalabas, wala. At kahit may tikling, hiling pa rin daw ng mga residente dito na masolusyonan ang baha sa lugar. Pisado mo yung mga kanal. Sir, nakatagal na po. Super innovative ng mga Pinoy. Grabe sa diskarte kasi yung sasakyan natin, tayo mismo ang gumagawa. Mula sa gulong, hanggang sa bubong, hanggang sa tarapal, na ma-maximize natin. Kahit ilan ang sakay, kaya nating gawa ng paraan. Dahil hanap buhay din natin ito, dito tayo kumikita, dapat inaalagaan natin ito. Alam niyo mga ka-wonder, sobrang laking tulong ng tricycle na tikling dahil yung mga tao na pupuntahan nila, yung mga gusto nilang puntahan, katulad yung mga papasok sa trabaho, sa work, at papasok sa eskwelahan, papasok dun sa pasukan. Tama naman ako dyan. Yes po, sir. Alright. Puntahan po nila mga importante lakad. Mama Su, sana nandito ka. Napaka-adventure nitong ginagawa namin. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow niyo po ang aming social media sa iWonder. Makikita niyo po dyan ang aming mga social media. At syempre pa, ako po ulit si Empoy Marquez. At magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan. Dito lang sa iWonder! Mga